Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Isko. Walang eksaktong taon. Bengawan, Iloilo. Nang mga panahong ito, kasagsagan ng pakikipaglaban ng mga militar kontra rebelde. Ito din yung panahong nagsimulang mangalap ang gobyerno ng mga sibilyang nais sumali sa militar na tinatawag na KAFGU. Isa si Isko sa mga nakasali. Nasa edad 20 ang binata na magsimula sa pagsasanay at sa loob ng 6 na buwan. Natapos niya ito at naipadala sa labanan. Unang sabak pa lamang ng binata, natikman na kagad nito ang bagsik ng mga rebelde. At dahil din sa kaganapang yon, lubusang nagbago ang paniniwalang espiritual ni Isko. Nasa kalagitnaan sila ng engkwentro laban sa mga rebelde. Aksidenteng tinamaan ang isa sa mga kasamahan ng binata na tawagin na lang natin sa pangalang Javier. Kitang-kita nito kung paanong bumagsak ang kasama, maging ang pagbulwak ng dugo sa dibdib. Medyo malayo siya sa kasama kaya natagalan bago niya marating ang kinaroroonan nito. Ang buong akala ni Isko, patay na si Javier dahil hindi na ito kumikilos. Ngunit laking gulat ng binata nang bigla na lang itong humugot ng malalim na hininga. Umubo ng malakas sabay sabing, "Mga walang iya kayo. Ako pa talaga ang pinuntiryan ninyong mga pasaway kayo." Natulala si Isko lalo na nang makita nitong dumampot ang kasama ng baril. Pinaulanan ng bala ang mga kalaban. Sa sobrang inis ay hindi na nito napigilan ang galit. Naglakad ito papunta sa kinatatayuan ng kalaban habang walang tigil na nagpapaputok. Nagkataong si Isko lamang ang malapit sa kanya kaya kitang-kita nito ang ginawa ng kasama. Tinignan ni Isko ang mga rebelde. Hindi na maipinta ang takot sa mukha ng mga ito. Dahil isa-isa silang nalalagas sa kagagawa ni Javier. Patuloy lang na nakatulala si Isko sa kasama. Bumalik lamang ito sa ulirat nang sigawan siya ni Javier. "Hoy, ikaw, anong tinatanga-tanga mo dyan? Magpaputo ka! Para kang nabuhusan ng malamig na tubig eh. Kung ganyan ka ng ganyan, abay pagtapos natin dito, mag-apply ka na ng trabaho sa Luneta bilang gwardya." Wika ni Javier. Bigla namang napatayo si Isko at nagpaputok. Ngunit hindi pa din nawawala sa isipan ng binata kung paanong nabuhay ang kasama. Kahit alam nitong sentro sa puso ang tama. Ilang sandali pa ang lumipas. Tuluyang nagsipag-atrasan ang mga kalaban. Siya ding pagdating ng operatiba ng militar na pinatawag nila ilang oras bago magsimula ang bakbakan. "Walang ya. Ngayon lang talaga dumating ang mga naka-uniforme. Mahigit 1 oras na ang bakbakan eh. Ang lapit-lapit lang ng kampo dito. Nagpabango pa yata itong mga to eh." Wika ni Javier. Sabay lapit sa opisyal ng militar. Sinundan naman ito ni Isko. Tila alam ng binata kung ano ang susunod na mangyayari. At hindi nga siya nagkamali. Dahil paglapit na paglapit ni Javier sa opisyal, bigla na lamang niya itong sinuntok at binulyawan. "Alam mo naman siguro kung para saan ang suntok na yan, no? Tignan mo ang mga kasamahan ko. Ilan sa kanila ang namatay at ilan din ang nasugatan sa laban. Mahigit 1 oras ang inantay namin bago kayo dumating.
Kung tutusin, wala pang 2 kilometro ang kuta mula dito sa baryong to. Bakit ba kayo natagalan? Wika ni Javier. Kaagad namang tumayo ang opisyal at tinutukan ng baril sa ulo si Javier. Ngunit sa halip na matakot, hinawakan pa nito ang dulo ng baril at diniin sa kanyang noo. Sige, iputok mo. Tignan natin kung kaya ba akong patayin ng bala mo. Tignan mong maigi ang mga kasama ko. May mga magulang, kapatid, asawa at anak na nag-aantay sa pag-uwi nila. Hindi sapat ang perang binabahid sa kanila para isuong ang sarili sa kalaban. Habang kayo, ang lalaki ng sweldo nyo, wala na nga kayong ginawa eh. Tapos kayo pa ang aani ng papuri mula sa mga tao. Samantalang kami, porque hindi naka-uniforme at hindi nakapagtapos sa universidad, baliwala ang mga buhay namin. Ano sa tingin niyo yung mga kafko? Pamain lang? At hindi lang yan. Sa tuwing may kapalpakan kayo sa operasyon, kami din ang nasisisi. Ubarin niyo na lang ang uniforme niyo at magsipag-uwian na kayo sa bahay niyo. Mga walang kwenta. Wika ni Javier. Napakamot na lang ng ulo si Isko dahil sa haba ng letanya ng kasama. Ngunit sa kabila ng mga sinabi nito, hindi pa din nakinig ang opisyal. Magdahan-dahan ka sa mga paratang mo. Baka ikamatay mo yan, bata. At yung pagsuntok mo sa akin, direktang insulto sa uniforme ng isang opisyal. Kaya sisiguraduhin kung mananagot ka. Wika ng opisyal. Nalalo namang nagpainit ng ulo ni Javier. Walang sabi-sabi at sinugod ito ng binata at walang tigil na pinagsusuntok. Letsing uniforme yan. Wala akong pakialam kung ilang bituin pa yan nakapatong sa balikat mo. Dahil hinding-hindi ko irerespeto ang mga taong kagaya mo. Tugon ni Javier. Dahil sa pangyayari, inaresto ng mga sundalo si Javier at Isko. Hindi na nakapagreklamo ang binata dahil may mga baril na nakatutok sa kanila. Pagkarating sa kampo ay tinanong sila kung ano ba ang nangyari. Pero hindi na sumagot pa si Javier. Pinili na lamang ni Isko na manahimik. Napagpasyahan ng mga opisyalis na tanggalin ang dalawa sa pagiging kafgu. Wala naman itong problema kay Javier. Ngunit malaking kawalan ito para kay Isko. Po, bakit naman pati ako? Wala naman akong kinalaman dito ah. Hindi ko nga po kilala tong taong to eh. Wika ni Isko. Sabay turo kay Javier na nooy pasipol-sipol lang sa isang sulok. Huwag ka na mag-aksepa ng laway sa mga yan. Tanggapin mo na lang na ayaw nila sa mga taong matitino dito sa militar. Sabat ni Javier. Nalalo pang kinagalit ni Isko. Sa'yo wala lang to. Pero para sa akin, malaking bagay ang pagkakatanggal sa akin bilang kafgu. Pangarap ko na maging sundalo. At unti-unti ko nang nakakamtan yun. Pero, sisirain lang ng isang estrangherong wala namang naiambag sa buhay ko. Sino ka ba talaga? Bakit mo ko dinadamay sa kalokohan mo? Wika ni Isko. Tumawa lang na malakas si Javier at nilapitan ang binata sa baybulong. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, unti-unti nitong napatawa si Isko. Hanggang sa kapwa na sila humahagalpak sa kakatawa. Bagay na labis namang kinagalit ng opisyal na kaharap. Kaagad silang pinalabas ng opisina. Bit-bit ang mga kagamitan.
Paglabas ng kampo, tinanong ni Javier ang pangalan ng binata at nagpakilala din ito. Ako nga pala si Javier. Ikaw, buddy. Ano nga pala ang pangalan mo? Tanong ni Javier. Huminga ng malalim si Isko at tumugon. Ako nga pala si Isko. Ibang klase ka talaga, Javier. Biruin mo. Napansin mo pa yung butas sa kilikili ng opisyal. Pero ang matindi, yung ginawa mo dun sa bakbakan. Paano mo naligtasan yung bala ng kalaban? Tugon ni Isko. Biglang natigilan si Javier dahil hindi nito inakalang may nakakita ng nangyari sa kanya. Ayun ba? Wala yun. Baka sinuwerte lang talaga ako. Wika ni Javier. Ngunit alam nitong hindi kumbinsido si Isko sa sinabi. Nakita ko ang lahat, kaya huwag ka na magsinungaling sa akin. Isa pa, tayo lang naman ang nandito. Sabihin mo na sa akin ang sekreto mo. Hindi namang may kakaila yung tama ng bala sa'yo eh. Ako mismo yung nakakita nun. Bumagsak ka sa lupa na walang buhay at hindi ako namamalikmata, Javier. Pagpupumilit ng binata. Napabuntong hininga si Javier sa sinabi ni Isko. Wala na itong iba pang pagpipilian kundi sabihin ang totoo. O sige, sasabihin ko na sa'yo yung totoo. Pero sa ngayon, saan ba tayo pupunta? Malayo ang uuwian ko eh. Tugon ni Javier. Sumama ka na muna sa bahay. Magagabi na din oh. Doon ka na magpalipas na magdamag. Doon na din tayo mag-usap. Tamang-tama. Paniguradong may bagong hangong lambanog si tatay. Paanyaya ni Isko. Pumayag naman si Javier. Mabilis silang nakarating sa tahanan ng binata. Pagkarating doon, hindi na nagsayang pa ng oras si Isko. Sunod-sunod na katanungan ang binato nito sa kasama. Dahil sila lang ang nag-iinuman, medyo tinamaan na din si Javier. Napakwento ito tungkol sa kakayanan. Ayon sa binata, natutunan niya ang kakayanang yun mula sa lolo na isang manggagamot. May binigay itong isang uri ng itim na bato na pilit pinalunok sa kanya. Magmula ng araw na yon, malaking pagbabago ang naramdaman ni Javier sa katawan. Naging mas maliksi at malakas. Tuwing mahal na araw ay nagsasagawa sila ng pag-aalay sa kabundukan, kasabay ng pangangalap ng mga mutya at kung ano-anong pwedeng magamit ng lolo sa panggagamot. Ayon sa matanda, yun ang pinakamainam na pagkakataon upang mag-ipon ng mga sangkap sa paggawa ng lana na ginagamit sa panghihilot. At tuwing Biyernes Santo naman, nagkakaroon sila ng subukan ng agimat. Dito unang napatunayan ni Javier ang kakayanan. Ang nangyari sa akin doon sa sagupan, isa lang sa mga pambihirang kapangyarihan ng itim na mutya ni lolo. Hindi ko nga lang alam kung ano ang tawag doon pero sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa kanya dahil ako ang napili niyang pagkalooban. Wika ng binata. Dagdag pa ni Javier. May kapalit ang kakayanang binigay sa kanya ng itim na mutya. Kailangan niyang mag-alay ng isang buhay na hayop tuwing kabilugan ng buwan. Ibinubuhos niya ang dugo sa katawan at kinakain ang puso ng hayop. Biglang nanlamig ang sikmura ni Isko sa mga narinig. Inilabas ang lahat ng kinain nila ng gabing yon. Pwede bang itigil mo na nga yung kwento mo, Javier?
Naduduwal na naman ako eh. Pero teka, hindi ba pangaaswang yun? Kumakain ka ng hilaw na lamang loob? Tanong ng binata. Tumawa naman na malakas si Javier sa sinabi ng kaibigan. Hindi aswang ang tawag sa amin, Isko, kundi mangingilaw. Malaki ang pagkakaiba namin sa mga aswang. Sila nagugutom at nasasabik sa laman ng tao. Pero kami, kung hindi lang kailangan hindi kami kakain na hilaw na laman ng hayop. Kahit kailan, hindi kami tumikim ng dugo ng tao. Ito din ang malaking pagkakamali ng mga tao tungkol sa amin Kasi iniisip nila na kapag kumakain ka ng hilaw na laman, aswang ka na kaagad. Pagpapaliwanag ni Javier. Manghang-mangha si Isko sa mga narinig mula sa kaibigan. Nagpasya si Javier na manatili sa lugar na yon pansamantala dahil naubusan ito ng pamasahe pauwi sa probinsya sa Mindanao. Sa tulong ng tatay ni Isko na isang kagawad, naipasok sila bilang tanod sa barangay. Dito lubusang naunawaan ni Isko ang sinasabi ng kaibigan. Unang gabi sa trabaho, nagpapatrolya ang dalawa at hindi sinasadyang napadaan sina Isko sa isang pangkat ng kalalakihang nag-iinuman. Dahil kakilala naman ito ng binata, nilapitan nila ang pangkat upang bumati. Inalok silang dalawa na maupo sandali at uminom. Ngunit tumanggi ang mga ito dahil oras na ng trabaho. Mga kaibigan, pasensya na pero hindi kami pwedeng uminom Unang araw pa lang namin sa trabaho ng kaibigan ko. Baka may masabi si Kapitan Ipagpatuloy niyo lang yung inuman niyo Mag-ikot pa kami sa buong baryo Wika ni Isko. Pero hindi pumayag ang isa sa mga kalalakihan. Pilit nitong iniabot ang baso kay Javier, dahilan para matapon ang lamang alak sa damit ng binata. Pare naman, lasing ka na Pasensya na talaga at kailangan pa namin magpatrolya. Sa susunod na lang tayo mag-inuman. Natigilan sa pagsasalita ang binata nang awatin siya ni Javier. Hindi, Isko. Ang totoo medyo nauuhaw din ako Bakit hindi muna tayo maupo sandali? Mahaba pa naman ang gabi. At siguradong hindi malalaman ni Kapitan ang gagawin natin. Wika ni Javier habang nakatitig kay Isko na tila may pinapahiwatig. Sumang-ayon naman ang binata at inobserbahan ang gagawin ng kaibigan. Naupo ang dalawa at nakipag-usap sa grupo. Unang inabutan ng baso si Isko pero inagaw ito ni Javier. Pare, pwede bang ako muna ang iinom nito? Medyo nauuhaw na ako Wika ni Javier. Nakatitig lang sa kanya ang lalaking nag-abot ng baso sa kaibigan. Patuloy lang na nakikiramdam si Isko. Hanggang sa naglaon ay sinabi ni Javier ang dahilan kung bakit siya pumayag makipag-inuman. Kinuha nito ang pagkakataong bigyan ng babala ang kaibigan nang tumayo ang lalaking nag-abot sa kanila ng tagay. Habang nakatalikod ito, pasimpleng bumulong si Javier kay Isko na, "Manlalason ang lalaking yan. Tignan mo ang susunod kong gagawin." Napalunok ng laway si Isko at dumampot ng basong may lamang tubig. Sabay kunyaring uminom. Maya-maya lang, bumalik na sa pagkakaupo ang lalaki at muling naglagay ng inumin sa basong tagayan.
Iniabot ito kay Javier. Wala itong kaalam-alam sa binabalak ng binata. Nang iabot ng lalaki ang baso sa kanya, sa halip na hawakan ito sa tagiliran, isinahod ng binata ang palad upang doon ipatong ang baso. Napatingin ng masama ang lalaki. Alam ni Javier sa pagkakataong yon, may ideya na ito kung bakit ganon ang ginawa. Walang ano-ano biglang nabasag ang baso. Nagsipagtayuan ang lahat ng naroon dahil sa gulat. Nanatili namang nakaupo si Javier habang nakatitig ng masama doon sa lalaking nag-abot sa kanya ng tagay. Walang iya ka. Ganyan mo ba ituring ang mga baguhan dito? Pasensya ka na pero hindi mo ako maluloko. Kanina pa kita inoobserbahan pare. At ngayon ko lang nakumpirmang tama ang hinala ko. Manlalason kang ang hayop ka. Wika ni Javier. Tumawa ng malakas ang lalaki at tumugon. Sabi ko na nga ba, hindi ka pangkaraniwang tao Pasensya ka na kaibigan at hindi ko intensyong patayin ka. Gusto ko lang ding patunayan sa sarili ko na tama ang kutob ko sa'yo. Ako nga pala si Ador. Hindi naman ako manlalason. May nalalaman lang. Nang makita ng lahat ng umiti si Javier, kaagad namang kumalma ang sitwasyon. Muling nagsipag-upo ang grupo at pinagpatuloy ang inuman na parang walang nangyari. Ngunit nag-iwan ng babala si Javier sa lalaking nagpakilalang Ador. Mauna na kami. Pero sa susunod na gawan mo ulit ako ng hindi maganda. Sisiguraduhin kong hindi mo magugustuhan ang igaganti ko sa'yo, kaibigan. Wika ni Javier. Nakahinga ng maluwag si Isko. Dahil ang buong akala niya ay magpapang-abot si Ador at Javier. Nang makalayo na silang dalawa sa grupo, saka pa lamang nakakuha ng pagkakataon si Isko na magtanong. Teka Javier, paano mo nalaman na manlalason yung Ador? Parang wala naman siyang ginagawa Tanong ni Isko. Ipinaliwanag ni Javier sa kaibigan ang ginawa ni Ador. Nakita nitong pasimpleng sinawsaw ng lalaki ang daliri sa loob ng baso bago iabot ang inumin kay Isko. Ito din ang dahilan kung bakit sinalo niya ang tagay para sa kaibigan. Sinabi din ito na hindi siya basta-basta tatabla ng lason dahil na din sa bertud na nasa loob ng katawan. Hindi lang yon ang pagkakataong napatunayan ni Javier ang sarili. Sumapit ang kapistahan sa kanilang baryo at hindi mawawala ang inumin. Kaya naman napakadaming lasing na nagkalat sa daan. Nakatanggap ng sumbong ang kanilang kapitan na may nag-aamok sa kabilang purok kaya kagad nila itong pinuntahan. Pagkarating doon, nakita nila ang isang lalaking may hawak ng dalawang matalas na itak. Wala itong tigil sa pagwasiwas at may ilan ng sumubok awatin ang nagwawala. Ngunit napapahamak lamang ang mga ito. Teka Javier, delikado yung gagawin mo. Itak na yan Tsaka kilala ko ang taong yan. Si Dado. Dati na yung nabilanggo Ilan na din yung napatay niyan dito sa baryo. Wika ni Isko. Ngunit hindi nakinig si Javier. Sa halip ay nilapitan niya ito at sinubukang kausapin. Sa halip na tumugon ng maayos ay inambahan ito ng taga si Javier. Napasigaw ang lahat at napapikit ang mata.
dahil alam nilang tutuluyan ni Dado ang sino mang lalapit. Ngunit laking gulat nila nang makitang nakatayo lamang si Javier sa harap ni Dado, habang ang isa sa mga hawak na itak ni Dado ay nakapatong sa balikat ng binata. "Ano ba naman yan, kaibigan? Bakit parang mapurol yata yung itak mo? Ni hindi man lang ako nagalusan, no? Mabuti pa. Ibaba mo na yan. Kung hindi talaga masasaktan ka sa akin eh." Babala ni Javier. Ngunit hindi pa din nakinig si Dado. Sa halip ay tinaga nito ang binata gamit ang isa pang itak na hawak. Ngunit sa pagkakataong yon, sinalo ni Javier ang talim ng itak at hinila ito mula sa pagkakahawak ng lalaking nag-aamok. Ang sumunod niyang ginawa, hinawakan si Dado sa noo at tinulak pa ibaba, dahilan para masubsob ito sa putikan. "Ang sabi ko sa'yo, tumigil ka na eh. Ayaw mo talagang makinig." Muling wika ni Javier. Sa pagkakataong yon, hindi lang iilan ang nakasaksi sa kakaibang kakayanan ng binata. Dahil sa kaganapan, pinangilagan ng lahat si Javier. Nirirespeto dahil sa angkin niyang disiplina sa sarili, na kailanman hindi ginamit ang kakayanang taglay upang manakit ng kapwa. Ngunit dumating ang pagkakataong kinailangang lumisan ng binata sa lugar ni Isko. Hindi naman siya pinigilan ng kaibigan, dahil may mga magulang din itong nag-aantay sa kanya. Mahigit 2 taong nanatili si Javier sa lugar nila Isko. Sa loob ng panahong yun, umukit sa lahat ang kakaibang ginawa nito. Hindi rin akalain ni Isko na makakasumpong siya ng isang taong may kakaibang katangian, na ang buong akala niya ay sa mga pelikula lamang makikita. Sa kasalukuyan, hindi niya sigurado kung buhay pa si Javier. Wala na ding naging balita si Isko sa kaibigan simula nang umalis ito. Ngunit patuloy na naiwan sa puso at isipan ng lahat na nakakakilala sa kanya ang mga nagawa. Lalo na kay Isko. Nang minsan niyang makilala ang kaibigang mangingilaw. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Dino. Walang eksaktong taon. Kawayan, Carles, Iloilo. Tricycle driver si Dino. Maagang naulila sa mga magulang at tanging sarili lamang ang binubuhay. Kahit walang pamilyang sinasandalan, naging maayos naman ang buhay ng binata. May maliit na sakahang naiwan ang ama't ina na napagkukunan ng kinabubuhay. Masipag at masinop na binata kaya nakayanan nitong mag-isa. Kahit naabala sa mga ginagawa, nagkakaroon pa rin ito ng oras sa sarili at maliban sa minsanang pagtambay sa tubaan ni Tia Cora. Wala naman itong ibang bisyo. Yun nga lang, palagi itong tampulan ng tukso ng mga kaibigan. Dahil nasa edad 40 na ngunit hindi pa rin nagkakaroon na makakatuwang sa buhay. Bakla ka siguro pare. Abay, akalain mo, halos magkasabay na tayong lumaki. Meron na akong 3 anak. Pero ikaw, kahit nobya wala pa. May bala ka pa bang mag-asawa? Hanggat kaya mo pa, maghanap ka na. Wala ka na ngang pamilya eh. Sino nang aalalay sa'yo sa oras na hindi mo na kaya? Tanong ng kaibigang si Pipoy.
Oo nga paring Pipoy, may punto ka. Ako nga kahit ganito lang ang pagmumukha ko nakahanap pa ako ng asawa. Sayang naman yung kagapuhan mo paring Dino. Kung hindi ka man lang makakalahi. Kung gusto mo, pwede ka naman naming hanapan ni Pipoy. Wika ng isa pa na si Nano. Ay nako kayong dalawa talaga. Tigilan nyo na nga yung kaibigan niya. Kung ako sa inyo, asikasuhin nyo yung mga buhay ninyo. Si Dino maayos at hindi nyo makitang hirap sa buhay. Samantalang kayong dalawa, may asawa nga pero napapakain nyo ba ng maayos? Nako iho, huwag kang makinig sa dalawang yan. Mas ayos ng mag-isa, kesa naman may kasama nga. Pero hindi kinakaya at laging nagkakaroon ng problema. Sabat ni Tia Cora. Tama po kayo, Tia Cora. Hindi naman po ako nagmamadali. Dadating din yan sa tamang panahon. Pero masaya ako sa inyong dalawa mga pare. Hindi perpekto ang buhay pero nagagawa niyo pa rin tumagay. O sige na, ubusin na natin tong tuba ni Tia Cora. Ako na magbabayad. Hayaan nyo, kung makahanap man ako ng mapapang-asawa, abay kagad kayong dalawa sa kasal. Tugon ni Dino. Nagtawanan ang tatlo pati na din si Tia Cora. Hindi naman araw-araw ang tambay na magkakaibigan. May mga pagkakataon lang na nagkikita silang tatlo. Mabait at marunong namang makisama ang tindera. Palibhas ay matandang dalaga. Kaya ito palagi ang kakampi ng binata sa tuwing niloloko ng mga kaibigan. Hating gabi na nang matapos ang inuman. Naunang nagpaalam si Dino para umuwi. Dahil maaga pa siyang mamamasada kinabukasan. Madilim na at dadaan pa ito sa pilapil ng palayan. Paegis na naglalakad si Dino nang may nakasalubong na babaeng mahaba ang buhok. May bitbit na kahon. Natatawa pa ang binata at sa isip niya. Baka namamalikmata lamang sa nakikita. Hoy miss, ating gabi na at nandito ka pa sa gitna ng pilapil. Ano bang ginagawa mo? Lasing ka din ba? At may dala ka pang kahon. Gusto mo bang tulungan na kita? Wika ni Dino. Wag na. At kaya ko na ito mama. Pasensya na kung naabala kita sa pagdaan ha. Hinahanap ko kasi yung bahay ng tiyahing ko. Hindi ko kabisado ang lugar kaya hindi ko alam kung saan ako pupunta. Tugon ng babae. Abay sino bang tiyahin mo? Hindi mo na itatanong. Kilala ko lahat ng taga dito. Napakaganda mo misa. Kaso, amoy langis ka. Dagdag ni Dino. Baka itong dala ko ang naaamoy mo. Pasalubong ko sa tiyahing ko Mama, baka pwede mong ituro sa akin ang bahay ni Tia Cora? Muling tugon ng dalaga. Tia Cora baka mo. Abay kung siniswerte ka nga naman Sige, dalian mo't ihatid na kita doon. Kaibigan ko yun dyan lang sa tawid Gusto mo bang buhating kita? Maputik ang palayan. Tsaka maraming gumagala na mga nilalang dito sa amin. Hindi ka man lang pala natatakot. Wika ni Dino. Natawa na lamang ang dalaga dahil hindi man lang magawang maglakad ng tuwid ng binata. Ngunit sinika pa rin itong maalalayan ang dalaga. Sa ganong sitwasyon, nagawa pa niyang ihatid ang dalaga sa tahanan ng tiyahin. Ngunit kahit lasing, nakakaamoy talaga siya ng kakaibang lansa. Hindi niya mawari kung saan, pero ayaw niya namang magsalita ng hindi maganda sa dalaga.
Ilang sandali pa. Nakabalik na sila sa tindahan kung saan natutulog na ang mga kasama sa lamesa. Samantala, naabutan naman nilang nagliligpit si Tia Cora. Abala ito sa pag-aayos ng mga panindang tuba. Nililipat papasok ng tahanan. Nakangiti ito nang makita na kasama ng binata ang pamangkin na matagal na niyang hindi nakikita. Kahit medyo madilim sa lugar, alam na matanda kung sino ang kasama ni Dino. Tia Cora, bumalik ako. Kasama ko pala yung babaeng mapapang-asawa ko. Ano nga palang pangalan mo, miss? Nakalimutan ko yatang itanong. Wika ni Dino. Mapapang-asawa ka dyan. Pamangkin ko yan si Belay. Nako, ikaw talaga puro kakalokohan ha. Maraming salamat at sinamahan mo siya. Diyos ko, pumasok na nga kayong dalawa. Ay, hindi pala Dino. Gisingin mo na yung mga kasama mo. Magsasarado na ako ng tindahan. Belay iha, sige na't pumasok ka na at makapagpahinga na tayo. Dino, nahilo ako sa tinagay natin ngayong araw. Tugon ni Tia Cora. Salamat at nakikilala niyo pa ako, Tia Cora. Opo, sige. Magpahinga na po tayo. Napagod din po ako eh. Nahirapan po akong hanapin yung bahay mo, Tia. Salamat dyan sa lasing na mahangin. Sinamahan niya ako dito. Tugon ni Belay. Ayos na sana eh. Tia, paliguan mo nga yung pamangkin mo. Amoy nakaapak ng tae. Wika ni Dino. Ay nako, Dino. Puro ka talaga kalokohan. Sige na. Buhatin mo na yung mga kaibigan mo. Iinom-inom eh hindi naman pala kaya. Maraming salamat ulit. Tugon ni Tia Cora. Kahit sobrang hirap ang binata, inalalayan pa rin niya ang mga kaibigan. Pilit na ginising na makauwi na. Habang pilit na tinatayo ang dalawa, hindi nito maiwasang mapalingon. Napangiti siya nang makitang nakamasid sa bintana ang dalaga. Nahumaling si Dino nang masilayan ang kagandahan ni Belay. Biglang nawala ang tama ng tuba nang makadama ng kakaibang emosyon. Sobrang nakakaakit ang bilugang mukha ng dalaga. Napabuntong hininga na lamang si Dino. Biglang napaubo at nasuka ang inaalalayang si Pipoy. Nandidiri man, mabilis niya itong nilayo sa lugar. Sobrang hirap ng naranasan niya dahil maliit na pilapil ang nilalakaran niya, kasama ang nag-eekis na mga kaibigan. Ganun pa man, hindi yun naging dahilan upang pabayaan niya ang mga ito. Bagkus, kinailangan niyang maglaan ng puwersa dahil hindi basta ang bigat ng dalawa. Minuto lang ang lumipas nang naabot niya ang tahanan ng mga ito. Magkakatabi lang naman kaya nakahinga ng maluwag si Dino nang masiguradong naihatid niya ng maayos ang mga kasama. Malapit na lang din ang tahanan at isang kahong palayan lamang ang pagitan. Bago pa man pumasok ng tahanan, dumaan na muna ito ng paliguan. Ayaw niyang ipasok pa sa loob ng bahay ang mga putik na nakuha sa pilapil. Kaya kahit walang ilaw, pilit pa rin niyang nilinisan ang katawan. Kaunting description lamang sa lugar. Nasa likod lang ng tahanan ang paliguan, datila maliit na kubong walang bubong. Habang nagkukuskos ng katawan, may naamoy muli itong kakaiba. Sobrang pamilyar ang lansa na tila nasa malapit lang. Iniisip ng binata na baka dahil lamang ito sa putik,
Binaliwala na lamang yon ng binata. Nagpatuloy na sa pagligo. Akmang lalabas na sana ng paliguan ngunit bigla siyang nakarinig ng tunog. Napahinto ito at akmang lilingon kung nasan yung tunog. Ngunit bigla itong natisod nang makakita ng malaking aso. Kahit walang buwan o ilaw, wala naman mga punong mapagtataguan ang nilalang. Naaninag niya ang malaking figura. Sa sobrang pagkagulat, hindi ito nakatayo kagad at nang akmang sasakmali na siya ng halimaw. Biglang may humablot sa nilalang. Hinambalos ito sa lupa. Sa sobrang takot ng binata, walang boses na lumalabas sa bibig niya para sana makahingi ng tulong. Tumayo ka dyan at pumasok ka na sa bahay mo. Dalihan mo. Wika ng hindi kilalang nilalang. Sino ka? Sino kayo? Tanong ni Dino. Pag hindi ka pa pumasok sa bahay mo, ako mismo ang lalapa sa'yo. Tugon ng nilalang. Nanginginig pa ang katawan ng binata habang binubuksan ang tahanan. Dali-dali niya itong kinandado at hinanap ang pihita ng ilaw. Sa ilang taong pamamalagi sa tahanan, yun ang unang pagkakataong nakaranas ng sobrang nakakatakot. Hinanap pa niya ang mga itak maging ang mga kutsilyong nakasukbit sa gilid ng lagayan ng plato. Kinuha niya ito. Dagdag proteksyon kung sakaling piliting pumasok ng nilalang. Hindi na pumasok pa ng silid ang binata. Nasa gilid lamang siya ng upuan, hawak ang sandatang makakatulong sa kanya. Halos mag-iisang oras na siya doon. Dala ng pagod. Nakatulog na ang binata. Naalimpungatan na lamang ito nang tumilaok ang mga manok sa gilid ng tahanan. Maliwanag na pala ng mga oras na yon. Bumangon na ang binata para ayusin ang sarili. Dahil hindi na siya nakapagbihi sa sobrang takot kagabi. Bakas pa sa katawan ni Dino ang mga putik na nakuha na matisod sa harapan ng banyo. Ilang sandali pa, nang masiguradong maayos na ang buong tahanan, lumabas na ito ng bahay para mamasada. Nagatid muna siya ng ilang pasahero bago dumaan sa karinderyang kinakainan araw-araw. Gusto niya sanang magkwento sa mga nakakasabay na kakilala. Ngunit pinigilan na lamang niya ang sarili. Baka isipin ng mga tao na nawawala na siya sa tamang wisyo. Kaya imbes na magkwento, tumahimik na lamang habang tinatapos ang pagkain. Habang kumakain, nakita siya ni Pipoy at nagpasalamat. Inimbitahan siyang tumambay muli sa tindahan ni Tia Cora dahil kaarawan ng araw na yon. Nandito ka lang pala pare. Pinuntahan ka kanina ng inaanak mo. Yayayain ka sana namin mananghalian sa bahay. Pero hindi ka yata naabutan eh. Kaya mamaya huwag ka mawawala. Nag-imbita ako ng iba pa nating kaibigan sa baryo para masaya. Pare, magpapaluto ko ng paborito niyo ni Nano. Wika ni Pipoy. Tatanggi pa ba ako? Sige pare, dadating ako. Magagarahin na lang ako ng maaga. Tsaka damihan mo ng sili ha. Namimiss ko na yung pulutan pare. Salamat sa pag-imbita ha. Siya nga pala, may bisita si Tia Cora. Nakita niyo na ba? Tugon ni Dino. Sige pare, sasabihin ko gawin sobrang anghang ha. Masarap nga yung sisig kapag maraming sili. Bisita? Saan doon? Wala naman ako napansin pare. Hindi ko pa nakikita. Babae siguro no? Maganda ba? Hehehe. Sige pare, kilatisin natin mamaya at baka pwede na yun sa'yo. Kausapin natin si Tia Cora. Muling wika ng kaibigan. Kayo na ang humusga
Pero parang may kakaiba sa kanya eh. Paunlakan sana tayo mamaya ni Tia. Oo pare, liligawan ko yung kung papayag siya. Tugon ng binata. Nagtawanan ang dalawa. Kahit na bahagyang nag-aalangan si Dino na uminom matapos ang nangyari kagabi. Bigla niya itong nakalimutan nang maalala ang magandang mukha ng dalaga. Sa isip-isip niya, kung bibigyan siya ng pagkakataon ay liligawan niya ito. Kaya imbes na mag-alala, mas lalo itong nasabik sa mga mangyayari. Lumipas ang ilang oras. Mag-aalas 4 pa lamang ay ginarahin na nito ang pamasadang tricycle. Nagayos ng sarili at naglagay ng pomada sa buhok. Naiisip niyang baka sugurin muli siya ng nilalang. Kaya nagsukbit ito ng maliit na balisong sa tagiliran. Panigurado lang kung sakaling may magtatangka muli sa buhay niya. Ilang sandali lang ay nasa tambayan na si Dino. Naroon na ang mga kaibigan. Nakahanda na sa lamesa ang iinuming alak. Napangiti ito nang makita si Belay na tumutulong sa tiyahin sa paghahanda ng mga inumin. Nakita siya ng dalaga. Ngunit nalungkot ang binata dahil hindi man lang ito ngumiti sa kanya. Tila nag-iba ang itsura sa mukha nito nang makita siya. Dumiretso na si Dino sa mga kaibigan. Nagtutuksuhan sa mahabang mesa. Pare, yan ba yung sinasabi mo? Ang ganda nga no. Ay, ayos lang kaya yung kay Tia Cora? Ano, ipagpaalam ba namin? Kaso, mukhang mahiyain pare. Kanina pa kami nandito, ni hindi man lang namin narinig na magsalita. Pati si Tia Cora, parang may sakit. Wika ni Pipoy. Puyat lang siguro kagabi. Anong oras na tayo nakauwi? Tsaka mamaya, magiging maayos din yan. Parang hindi nyo kilala si Tia. Ako nang bahala. Tugon ni Dino. Salamat nga pala pare kagabi. Hindi na namin namalayan nakatulog kami dito. Nako, buti na lang at binalikan mo kami. Pagising ko kanina, nagulat ako nasa bahay na ako. Sabi ng misis ko ikaw daw ang nagatid sa akin. Nauna kang umuwi ah. Bakit ka bumalik? Tanong ni Nano. Nasa lubong ko yan si Belay kagabi. Naligaw siya kakahanap ng bahay ng tiyahin niya eh. Kaya hinatid ko na dito. Naabutan ko kayong tulog na. Ayaw ko namang iwanan kayo parehong nakatuwad sa mesa. Tugon ni Dino. Nagpasalamat ang dalawa sa binata at nagtawanan pa sila. Ngunit bigla muling inasar si Dino. Sanay naman ang binata kaya nakikitawa na lamang ito. Pero kahit ganon, nagtataka ang binata kung bakit hindi sumali si Tia Cora. Naninibago ang magkakaibigan dahil tila umiiwas sa kanila ang matanda. Nasa loob lang ito at kung may bibilhin sila, nilalapag lamang na matanda at hindi man lang sila kinakausap. Sa pagtataka ni Dino, tumayo ito para lapitan ang magtiyahin na nasa loob lamang ng tindahan. Hindi siya sanay na ganoon ang matanda sa kanila. Samantalang palagi itong nakikisama sa tuwing natagay. Kamusta po Tia? Ayos lang po ba kayo? May sakit po yata kayo eh. Galit po ba kayo sa amin Tia? Masyado po ba kaming maingay? Nakakapanibago po eh. Ang tahimik niyo po ngayon. Kung meron pong problema, sabihan niyo lang ako ha. Wika ni Dino. Magsasarado ako ng alas 7 ng gabi. Nasa inyo kung saan kayo maghahanap ng pwesto. Kinakabahala ko lang. Baka may hindi magandang mangyari. Pasensya na iho kung nagkakaganito ko. Hindi ko din maipaliwanag sa paraang maiintindihan mo.
Basta ang gawin niya, mamaya pag-uwi niya, pagsarado kayo ng pinto at may paparating na mga jabla, madadamay kayo sa gulo. Pagpasensyahan mo na at… Natigil si Tia Cora sa pagsasalita. Madadamay? Gulo? Tia, tungkol po ba ito kagabi? May nangyari po sa akin eh. Yun po ba ang tinutukoy niyo? Nagpapasalamat nga po ako at may nagligtas sa akin. Kung hindi, ewan ko lang kung buhay pa ako ngayon. Ipaliwanag niyo po ng maayos at nang maintindihan ko. Tanong ni Dino. Nahihiya ako sa inyo. Tinuturing ko kayong hindi iba sa akin. Lalo ka na, Dino. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa inyo. Kaya sumunod na lang kayo sa akin. Mapapasaan ba't magiging maayos din ang lahat? Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo ng diretso. Mamaya, malalaman mo. Sa ngayon tapusin niyo muna ang pagtagay at magsiuwi na kayo ng maaga. Maniwala kayo. Hindi ako galit sa inyo. Kaligtasan niyo lang ang iniisip ko. Dagdag ni Tia Cora. Bumalik si Dino sa mesa ng mga kaibigan. Naguguluhan man. Pinili niyang ipaliwanag sa mga kaibigan ang sinabi ng matanda. Kaya kahit ayaw nilang umuwi, wala naman silang magagawa dahil magsasara na maaga ang matanda. Bago mag-alas 7 ng gabi, nagsipag-uwi na ang mga kaibigan maliban sa 3. Batid nilang may hindi magandang mangyayari at ayaw nilang iwanan ng basta ang magtiyahin. Napagpasyahan nilang mag-alatanod ng gabing yon. Hindi pwedeng kung sino na lang ang papasok sa baryo natin at mag-aasik ng lagim. Napakabait ni Tia Cora para magkaroon ng kaalitan o kagalit. Wika ni Pipoy. Hindi natin alam, pero kailangan nating maganda. Dino, bay hindi ka nakwento sa amin ano? Ano ba talagang nangyari kagabi? Tanong ni Nano. Total mapilit kayong 3. Siguro panahon na din para malaman niyo ang sikreto ko. Pagpasensyahan niyo na at gusto ko lang naman ng normal na buhay. Dino, sinundan ko kayo kagabi para masigurado kong maayos at ligtas kayo makakauwi. Lalo ka na, Dino. Ikaw ang punteriya nila dahil sa pagtulong mo kay Belay. Tumakas ang pamangking ko sa angka namin. Kagaya ko, gusto niya ding magkaroon ng normal na buhay. Gusto niya niyang makawala sa sumpang na ipasa ng mga ninuno namin. Pero ngayon, hinahabol siya ng mga kapatid niya. Nag-iisang babae si Belay. Protektado ito ng mga kapatid. Kaya sinisigurado ng mga itong makakaabot ng ligtas si Belay. Kung ano mang nangyari sa iyo, baka inakala nilang banta ka sa buhay ni Belay. Buti na lang at naabutan kita kagabi. Oo, Dino. Ako ang nagpapasok sa iyo. Pero hindi ako masamang nilalang iho. Alam niyo yan. Kaya hindi na ako nakapag-asawa dahil ganito ako. Ngayong alam niyo na ang lahat. Pakiusap lang. Umuwi na kayo hanggat hindi pa sila dumarating. Pagpapaliwanag ni Tia Cora. Ikaw po yun? Paanong… Sige po, uuwi na kami pero paano kayong dalawa? Sumama na lang po kayo sa amin, sa bahay ko. Tugon ni Dino. Umayos ka nga pare. May masama kang balak kay Belay no. Lumang stilyo na yan. Sige na, baka mahapunan tayo ng wala sa oras na mga yun. Wika ni Pipoy. Salamat sa inyo. Pero mas ligtas kami ni Tia dito. Siya nga pala. Pasensya ka na, Dino, sa amoy ko kagabi ha. O ito, tag-iisa kayo. Lana yan nagawa sa sari-saring halaman.
Matapang lang ang amoy pero hindi kayo magagalaw ng mga nilalang. Pag inaplas niyo yan, ayaw nila ng amoy niyan eh. Yan ang laman ng kahong dala ko para sa amin ni Tia. Wika ni Belay. Napayuko na lamang ang binata nang maalala ang sinabi sa dalaga. Bago tuluyang umalis, naghaplas muna ang dalawa habang ang kay Dino naman nilagay lamang sa bulsa dahil hindi niya kayang tiisin ang baho. Nagpaalam na silang umuwi. Pero si Dino, buo ang loob na tanungin sa magtiyahin kung pwede siyang umakyat ng ligaw at napangiti naman ang dalaga. Ilang minuto lang ang nakalipas ay nakauwi na ang dalawa. Tatawid pa sana si Dino sa isang kahong palayan. Habang naglalakad ay may naaninag muli siya na malaking figura. Bigla na lamang nag-iba ang pakiramdam ng paligid. Nagtayuan ang mga balahibo sa katawan dahil meron itong masamang presensyang dala na tila hinihintay siya sa bungad ng tahanan. Kinapa ng binata ang nakasukbit na balisong sa tagiliran. Kinuha na din ang lana sa bulsa. Kahit ayaw niya, napilitan itong ihaplas sa mga kamay at leeg. Akmang palapit na sa kanya nang magsalita ito. Dahil sa tapang mo, alam naming hindi mo papabayaan si Belay. Ikaw na ang bahalang umalalay sa kanila habang malayo kami. Pakiusap, huwag mong sasaktan ng kapatid ko. Sa oras na malaman kong may ginawa kang masama, pipira-pirasahin ko yung katawan mo. Tandaan mo yan. Wika ng kapatid ni Belay. Oo naman po. Makakaasa kayo sa akin. Palagi ko pong halagaan si Belay. Tugon ni Dino. Nang masiguradong wala na ang nilalang, kumaripas na ito papasok ng tahanan. Sa isip niya na tinanggap na siya ng pamilya ng dalaga. Ngunit natatakot ang binata sa mga pwedeng gawin ng mga ito. Napagtanto niya na kahit ano pang natuklasan, hindi nawala ang pagtingin niya kay Belay. Hanggang sa napagpasyahan niyang asawahin na ang dalaga. Hanggang sa kasalukuyang matanda na si Dino, halos hindi na ito nakakakilala ng tao dahil sa kataratan. Gayunpaman, nanatili pa ring tubaan at tambayan ang tindahan ni Aling Cora. Hindi man nagkatuluyan si Belay at Dino. Ayon sa kanya, meron na itong ibang mahal kaya mas pinili niyang mag-isang mamuhay. Habang naikukwento ang mga nakaraang kaganapan sa buhay, masaya itong inilalahad ang istorya ng pinakamamahal niya, si Belay. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito, dito ko masasabi na grabe ang pagmamahal ni Dino. Napatunayan niya na ang tunay na pagmamahal ay walang hinihintay na kapalit. Kahit alam niya ang kaibahan nilang dalawa ni Belay, minahal pa rin niya ito ng buong puso at natutong magparaya para sa minamahal nito. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.